Isang magandang linggo po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating series Don't Waste This Year, What If You Could Start Again with God. So huwag po natin sayangin ang ating taon at patuloy natin gawin yung mga gusto natin. Tayo po ay magpasakop sa Panginoon upang maranasan po natin ang kapangyarihan niya. At sa araw na ito, napaka-importante po mapag-usapan natin ano nga ba ang umpisa ng revival. Kailangan po natin sumuko. And syempre, pag na-revive po tayo, according to our tawag dito, our surrender to the Lord, ang mangyayari po sa atin ay mga bagay na kakaiba dahil tayo po ay magiging kawangis ni Jesus at magagawa po natin yung mga bagay na hindi natin akalain kaya pala natin gawin. So, kailan po ba nagsisimula ang revival? Kapag tayo po ay nagpasakop at tumigil tayo sa pagpapanggap. So, kung meron kang katabi, tignan mo nga ang iyong katabi, mukha bang nagpapanggap ang katabi mo? Huwag po natin kakalimutan na hindi tayo dapat nagpapanggap sa tao o sa Panginoon. Kailangan po tayo maging matuwid, maging makatotohanan para tayo po ay makaranas ng kakaibang taon. Lalong-lalo na sa umpisa ng taon, maganda po talaga na maumpisahan natin ang January with a very powerful start of the year. Ayan. Kung maaari po kayong tumayo wherever you are, kung appropriate po ito, para mabasa po natin sabay-sabay ang Joel 2:12 to 14 from the NLT version of the Bible. Sabi po rito, "That is why the Lord says, turn to me now, while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning. Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Return to the Lord your God, for he is merciful and compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish. Who knows? Perhaps he will give you reprieve, sending you a blessing instead of this curse. Perhaps you will be able to offer grain and wine to the Lord your God as before. And may the Lord add blessing power to the reading of his mighty word." So, kailan nga po ba bumabalik ang sigla natin bilang anak ng Diyos? Kailan nga po ba bumabalik ang pag-asa, pag-ibig at kapayapaan kapag tayo po ay huminto sa ating kasinungalingan at sa ating pagpapanggap? Sabi po diyan, ang pag-uusapan natin itong mga bagay na 'to sa ating susunod na mga minuto. Number one, ang revival requires authentic return. Kailangan po talaga tayo bumalik na may repentant heart. Totoo sa puso, walang pagpapanggap. Revival is grounded in God's character. Kailangan po nakatingin tayo kung sino ba ang Panginoon, ano ang katotohanan tungkol sa Kanya, at hindi ito tungkol sa atin, tungkol sa Kanya. Ano ang Kanyang maaaring ibigay sa atin upang tayo ay makabalik, hindi lamang doon sa ating dapat patunguhan, kung hindi makabalik tayo sa ating posisyon sa mundong ito, sa buhay natin, ika nga, para mahawakan ng Panginoon ang buhay natin, para makausad tayo ng walang hadlang. Katlo po, ang revival po brings uncertainty followed by a blessing. Maaring hindi tayo sigurado doon sa maaring mangyayari sa atin, pero ang nangyayari po kasi is pinagpapala tayo ng Panginoon. Siyempre, tayo po ay bumalik loob sa Kanya at maaari nga naman na hindi agad-agad ayon sa timeline natin. Remember kanina, God's character? So meron pong sariling panahon ng Panginoon, hindi po natin pwedeng ipilit ang gusto natin. Ikaapat, ang revival po requires pressing on to know God. Di po ba habang nakikilala natin yung mga tao sa kapaligiran natin, nalalaman natin kung maigi ba ang taong ito o itong taong ito ay hindi dapat maging kaibigan. Kailangan po natin makilala ang Panginoon para lalong lumalim ang kumpiyansa natin sa Kanya. At ang ikalima, ano nga ba ang pagbabalik sa Panginoon? Ano ba ang true repentance or genuine repentance? Para hindi po tayo magkakamali kasi minsan ang gagawin natin, nagsasorry tayo sa Panginoon pero hindi talaga tayo taos sa puso. Nagpapanggap tayo at lumalabas lang sa ating bibig. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang magpala sa aming oras ng pagninilay-nilay ng iyong salita. Sa aming oras, Panginoon, ng pagkapasakop sa iyo. Sa aming oras, Panginoon, na maaari ka namin makilala. Maaari po namin maunawaan ang kagustuhan mo sa aming buhay. Maaari po namin, Panginoon, makita ang kinabukasan namin kapag kami ay nagpasakop sa iyo. Yang hiling ko po, Panginoon, sa oras na to, huwag po kami, Panginoon,
magpapadala sa deception ng kaaway na manakaw ang oras na ito. Kung ano man ang aming ginagawa, isang tabi namin lahat ang mga bagay na ito. Kung ano man ang laman ng utak namin, Panginoon, naway ito ay maisuko namin sa iyo para ang aming atensyon ay sa iyo lamang, hindi sa anong problema o ano'y nakalutang sa aming isipan, kung hindi ikaw, Panginoon, ang aming makakaniig at makakasama sa oras na ito. Panginoon, bisitahin niyo po ang bawat tahanan ng mga nanonood, Panginoon, ng mensaheng ito at hayaan niyo, Panginoon, na maranasan nila ang kapangyarihan mo at maranasan nila, Panginoon, ang pagbabago, ang pag-asa, ang kagalakan, ang pag-ibig sa presensya mo, lalong-lalo na kapag kami ay magbabalik loob sa iyo, kung kami ay nawala sa iyong proteksyon. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So pag-usapan natin yung unang bagay. So revival requires authentic returns. So kailangan po talagang totoo tayo. Walang pagkapanggap, walang kasinungalingan. Hindi tayo magsasabi ng mga bagay na lip service lang. Gawin po natin yung dapat natin gawin ayon sa kalooban ng Panginoon. Basahin po natin ang Joel chapter 2 verse 12 to 13a. Again, it's still in the NLT version. Sabi po ng Panginoon, that is why the Lord says, turn to me now while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning. Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Tignan po natin maigi. Ang sabi ng Panginoon, merong urgency. Turn to me, kailan? Now. Sa oras na ito, ngayong segundong ito, bumalik ka sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Hindi importante rito na kailangan maayos tayo o di kaya meron tayong nagawang mabuti. Hindi. Ang importante kung ano man tayo ngayon, kung if we are in a mess, if we are in a situation na hindi kaaya-aya sa Panginoon, ang importante, bumalik agad tayo sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon dito, ang tindi eh. Sabi niya, habang may panahon. Ito po yung pag-acknowledge natin na ang Panginoon, siya ay sovereign and in control. Siya yung may hawak ng ating buhay. Anong sabi niya? Give me your hearts. Your hearts. Hindi yung mga ginagawa mo, kung hindi yung puso mo, yung affection mo, yung relationship mo, yung surrender mo, yung connection mo sa akin. Because si God po ay napaka-relational. Kaya nga, anong ginawa ng Panginoon dyan? Siya yung nag-make ng first step. Sabi niya, turn to me now, habang may panahon. Huwag po natin kakalimutan na ang Panginoon ay Diyos ng hustisya at kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin sa ating buhay. Maaring kunin niya tayo mamayang gabi, maaring bukas. Kaya nga sabi ng Panginoon dyan, habang may panahon at ibalik mo agad ang iyong puso sa akin. Sa iyong paglapit, ano naman sabi ng Panginoon, kailangan kang mag-fasting, mag-weeping at mag-mourning. Grabe. Noong mga panahon po na yan, napaka-importante ang fasting. Ang fasting po ay denying physical appetite to prioritize spiritual hunger. Ibig sabihin po nito, isang tabi natin lahat ng makamundong bagay. Isang tabi natin lahat ng mga makamundong isipan. Isang tabi natin lahat ng tawag ng laman para tayo ay magkaroon ng pagpapalang spiritual. Pangalawa po, ang sabi diyan, weeping. Ano po yan? Emotional expression of genuine grief. Totoo tayong lumalapit sa Kanya. Totoong tayo ay nagsisisi. Totoo tayo na ayaw na nating ulitin yung kasalanan dahil paulit-ulit na lang. Paulit-ulit tayo nagsisinungaling. Paulit-ulit tayo natatakot, paulit-ulit tayo nagkakaroon ng anxiety, paulit-ulit tayo nangungutang, paulit-ulit tayo nakipagchismisan, paulit-ulit tayo sa ating kasalanan, sa ating addiction, social media, sa pornography, sa alak, sa sugal, at kung ano-ano man pa yan. Sabi ng Panginoon, come with weeping. Yung talagang malungkot ka sa nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. Anong sabi dyan? Mourning. Ano po ibig sabihin nito? Sustained sorrow over the gap between who we are and what we are meant to be. Ano po ibig sabihin nito? Ito tayo ngayon. Hindi ito tayo dapat. At tutuloy-tuloy natin yung pagiging malungkot natin, yung pag-mourn natin hanggat sa umabot tayo sa disenyo ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay matatakotin. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging matapang. So, kung ito yung matakotin, ito yung matapang, yung gitna niyang portion na yan, tuloy-tuloy dapat yung mourning natin. Yung pag-mourn natin sa kasalanan. Yung dapat tayo huminto na sa kasalanan kasi hindi siya nakakabuti, nakakasira ito ng ating kinabukasan, ng ating sarili, una sa lahat, at nakakasira ito ng relasyon natin sa ibang tao, lalong-lalo na yung mga malalapit sa ating buhay. Huwag po natin nga kalimutan na
sinabi ng Panginoon diyan sa verse 13, "Don't tear your clothing." Kasi yun po yung paraan ng mga Israelites paano nila ipakita ang kanilang grief or yung repentance, pinupunit pa nila yung clothing nila. Ang sabi ng Panginoon dito, "Let's go back to the Lord with our hearts instead." Grabe po ang sinasabi ng Panginoon diyan. So, wag po nating kakalimutan ang kapangyarihang yan. Pangalawa, revival is grounded in God's character. So, kanino tayo nakaasa? Hindi sa atin. Kaya nga po, hindi importante na tayo ay maayos. Ang importante tayo ay totoo. Ano man estado natin sa oras na yun, tayo man ay wasak, maaari tayo nasa kalagitnaan ng kasalanan, maling relasyon, nasa kalagitnaan ng addiction, tayo ay maraming utang, tayo ay nagsinungaling at meron nangyaring hindi maganda, tayo ay may ginawang krimen, lumapit tayo sa Panginoon. Joel 2:13b says, "Return to the Lord your God." Ano raw? The Lord your God. Ina-acknowledge po natin na He is our Lord. He is God whom we submit to. Anong sabi dyan? For He is merciful and compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. He is eager to relent and not to punish. For as long as na nakikita natin yaan ang karakter ng Panginoon, meron tayong kumpiyansa na magbalik loob sa Kanya. Ano po ang ibig sabihin ng merciful? Ano po to? Pag tinignan po natin yung kanyang Hebrew term na rakum, ang root word po nito is from the womb. So, ibig sabihin nito, tender, just like a mother. Like a mother po. Remember, He is Father God. He is He, as referred to the Bible. Ano sinasabi rito? He is maternal, tender, and instinctive. Ayaw niya na tayo ay dumagi doon sa nangyayaring hindi maganda sa ating buhay. Hindi niya mapipigilan na katulad ng isang ina, kahit anong gawin ng kanyang anak, aalagaan pa rin niya, aarugain niya, mamahalin niya, bibihisan niya, papaliguan niya habang bata sila. At hindi niya isusumbat yung ginawa niyang kabutihan. I'm talking about, good mothers here, yung walang sumbatan. And that's God. He is merciful. Pangalawa po, He is compassionate. Ano pong sinasabi niyan? Kahit hindi ka karapat-dapat na makaranas ng kanyang grasya, ipagkakaloob niya yun. Ang tanong diyan, tatanggapin ba natin yung grasyang ipinagkakaloob niya, yung binigay niyang grasya sa'yo? Kasi ang grasya po ng Panginoon ay regalo. Kailangan natin siyang tanggapin. Huwag po nating kakalimutan, He is merciful and compassionate. Remember, dinuktong po yan ni Prophet Joel, merciful and compassion. Sumunod po is slow to get angry and filled with unfailing love. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po nito, bibigyan talaga tayo ng Panginoon yung kahabaan ng pisi ng kanyang hustisya para tayo ay bumalik sa Kanya. Mahaba ang pasensya niya, ngunit may hangganan ang pasensya ng Panginoon. Siya ay Diyos ng pag-ibig, ngunit siya rin ay Diyos ng hustisya. Didisiplinahin ka niya at paparusahan ka niya because there are, of course, consequences for obedience, pagpapala, consequences for disobedience, curses, pag binasa po natin ang Deuteronomy. Pero hindi natin pag-uusapan ngayon yan. So, huwag natin kakalimutan, mahaba ang PC ng Panginoon. So, kilalanin natin ang Panginoon ngayon. So, merciful and compassionate siya. Ikalawa, matagal siya bago magalit at punong-puno siya ng agape or unfailing love. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po ay isa sa mga richest word in the word of Hebrew. Ibig sabihin nito, loyal love, covenantal love, faithful love, relentless love. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Hindi siya hihinto habang alam niya na pwede kang bumalik sa Kanya. Handa siyang ipakita ang kanyang mercy sa iyo. Dahil ang pag-ibig niya walang kondisyon. So, hindi madadagdagan ng pag-ibig ng Panginoon sa iyo kung ikaw ay maraming ginagawang maigi. Ang kanyang pag-ibig ay constant. Pumalpak tayo, tama ginagawa natin, ang pag-ibig niya ay unfailing. At ang gusto niya, siya ay handa na magpatawad. Hallelujah. Mas gusto niya na magbalik loob ka sa kanya para hindi ka niya kailangan parusahan. Kaya nga sabi po sa Book of Lamentations chapter 3:22-23, sabi niya, "The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning." Every morning, grabe ang mercies ng Panginoon.
Hallelujah! Nakaka-excite. Ikatlo po, huwag natin kakalimutan, revival brings uncertainty followed by blessing. Ang, sab ang sabi yan, who knows? Perhaps He will give you a reprieve, sending you a blessing instead of this curse. Perhaps you will be able to offer grain and wine to the Lord your God as before. Ito po yung ano 'no, pagpe-play lang ng words ni Prophet Joel. So hindi niya sinasabi na kailangan tayo maging asyomero o asyomera. Okey na, bumalik lang tayo, balik na kaagad lahat, hindi. Ang sinasabi po dito is hindi tayo kailangan magduda sa, character ng Panginoon, pero hindi tayo babalik para may makuha tayo sa kanya. Kasi ginagawa po natin personal genie ang Panginoon. Kapag may kailangan lang tayo, tayo inananalangin sa kanya. So mali po yung character na yun. Huwag po tayong umasa na magkakaroon tayo ng revival. Huwag po tayong mahibang na aakalain natin tayo ay ano na magigising sa katotohanan kung gano'n ang ugali natin, hindi po. At hindi niya tayo mare-restore kung kung gagawa lang tayo ng isang bagay para may makuha tayo sa kanya. Alam ng Panginoon 'yun, alam niya ang motibo natin, kilala niya tayo. Bago pa lamang natin sabihin ang isang bagay, alam niya na 'yung sasabihin natin. Kaya ang sinasabi ng Panginoon diyan, as the prophet Joel is saying, siya ang magdedesisyon. But the truth is, ang restoration ay totoo. Ibabalik at ibabalik niya sa atin ang restoration. So, hindi maaari na yung pangako niya babaliin niya. Dahil ang pagpapala ng Panginoon ay grabe. Isipin niyo na lang, nagsisinungaling tayo. Ngayon magsasabi ka ng katotohanan. Nagkakasala ka, ngayon hindi ka na magkakasala. Lahat ng mga mapapait na nangyari sa iyo noong nakaraan, magiging matamis pag tinignan po natin. Dating meron tayong utang, babayaran natin ang ating utang dahil tuturuan tayo ng Panginoon na hawakan ang ating yaman. Kung dating iniisip natin na tayo ay mahina ang ating kakayahan, papakita ng Panginoon dito ka malakas dahil tayo po ay naging malapit sa Kanya. Ang pagpapala po kasi, wag natin kakalimutan, marami po kasing tao, ang pagpapala nasa isip nila, pera, 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 pera. Bahay, lote, lupa, sasakyan. Hindi po yun ang, ka-narrowan yung pagiging narrow-minded natin pagdating sa ano 'no, pagpapala. Ang pagpapala po ay napakaraming bagay. Yung makatulog ka lang ng mahimbing, grabeng pagpapala yun. Ibang klase yun. Yung magkaroon ka lang ng kagalakan, yung simple lang yung buhay mo, yung kaya mo mabuhay na 3 peraso lang, 3 pares lang ang sapatos mo, 2 pares lang ang pantalon mo, maligaya ka, wala kang pinapatunayan, yun pa lang po ay blessing na. Ikaw ay natututong maging servant of God, ikaw ay nagsisilbi, nagmi-ministry ka, pagpapala na po yun. Yung maayos yung tahanan mo, pagpapala na yun. Yung tahimik, yung totoong tahimik, yung masaya yung bahay. Ang daming pagpapala po ng Panginoon dahil lumalayo tayo sa kasalanan. At kapag nagpatuloy tayo dun sa kasalanan, syempre, lahat ng mga tao sa kapaligiran natin maapektuhan. Una sa lahat tayo, we're destroying ourselves. Kaya sinasabi ng Panginoon dyan, if you want to be revived, then you have to surrender as we have mentioned a while ago. So, ang mangyayari po sa atin, pagpapalain tayo afterwards. It's beautiful. And of course, kailangan po natin kilalanin ng Panginoon. Tulad po ng pagkakakilala natin sa isang individual. Malalaman natin kung yan ay mapagkakatiwalaan o malalaman natin na siya ay sinungaling kung makikilala natin. Kaya hindi tayo dapat maghusga sa mga tao sa kapaligiran natin. At wag natin ipagpatuloy na ang pagkakakilala lang natin sa Panginoon yung mga sinabi ng ibang tao. Kailangan tayo ang magsaliksik. Sino ba ang Panginoon? So, kailangan tayo magbasa ng Biblia, kailangan tayong manalangin, kailangan tayong magkaroon ng connection sa Kanya because God is relational. Marami siyang gustong ipakita sa atin, marami siyang gustong ibigay sa atin, marami siyang gustong ah, ah, sabihin sa atin na magdadala sa atin sa mas mataas na kalidad ng pamumuhay. Kaya nga po sabi ng Hosea chapter 6 verse 3, basahin po natin sabay-sabay. At kung maaari po kayong tumayo wherever you are, let's stand together. Oh, that we might know the Lord. Let us press on to know Him. He will respond to us as surely as the arrival of dawn or the coming of rains in early spring. Ano pong ibig sabihin ng press on to know? Ibig sabihin, i-pursue natin. So nakita na natin, natanggap natin yung pagpapala, we have experienced revival, then we have to get to know God.
Makilala natin siya katulad ng sabi natin kanina, 'di ba? He is slow to anger, he is eager to show mercy, 'di ba? He has unfailing love, he is compassionate. Yan po yung katangian ng Panginoon. Pag nakilala po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lalo pong tataas ang kumpiyansa natin na magpapasakop sa Kanya. So, hindi 'to yung casual interest sa tuwing linggo ka lang nakikilala mo ang Panginoon, hindi, araw-araw natin kinikilala ang Panginoon. At meron tayong mga kinakausap na mga mature Christians so that we will get to know God from their perspective as well. Bukod doon sa karanasan nila na matututunan natin as we interact with them, especially if we are in a discipleship relationship and we attend yung koinonia, yung kairos, 'di ba? We come to the point of being really involved in God, then we would understand and get to know God. Not only from our own understanding, but from the experiences of others. Katulad po ng experience ni Hosea, experience ni Joel, experience ni John the Apostle. They know God. Kaya grabe yung tiwala nila sa Panginoon. So, ano sinasabi dyan? Ang pangako po ng Panginoon, He will respond to us. Sabi nga sa New Testament, draw near to Him and He will draw near to you. Ang ganda ng sinabi diyan, eh, 'di ba? Sabi niya, "As surely as the arrival of dawn, inevitable. He is reliable and He is unstoppable." Katulad ng dawn. Sino sa inyo makakapigil ng ano 'no, ng paglubog ng ano, ng, araw o pagsikat niya? Sino makakapigil sa atin na bumagsak ang ulan? Wala. Dahil according to the pattern of 24 hours, the dawn yung umaga pala yan, no? The dawn and the sunset will always be there, yung pagsibol ng liwanag. And of course, the ano no sa mga may spring, sa four season na mga bansa, there is always rain in early spring. So it is inevitable dahil yan ang character ng Panginoon. Ngayon kailangan po tayong magdesisyon. We have to genuinely repent at ito po yung proseso. So meron po akong papakita sa inyong 6 na napakaimportanteng indicators of genuine repentance based doon sa nabasa natin. Honest assessment, nasaan ba tayo ngayon? We have to know, we have to acknowledge na mali tayo. Come, let us return to God. Lumayo tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng scriptures, hindi tayo nagme-meditate, hindi tayo nagme-ministry, nagkakasala tayo, nakikipagchismisan tayo, niniwala tayo sa social media, babad tayo sa addictions natin. Ang importante, internal change. Tear your hearts, not your clothing. So hindi tayo magpapakita na nagpapanggap tayo na nagbabago. Hindi, because kung nagpapanggap lang tayo nagbago, babalik at babalik tayo sa dati nating kapalpakan. So, importante dyan is may transformation ng ating puso. Pangatlo, urgent timing. Ngayon, sabi ng Panginoon, turn to me now while there is time. Turn to me now. Dahil wala pong makakapagsabi sa atin na mamayang gabi, buhay pa ako. Bukas, sa susunod taon, we cannot boast about that. Because God holds the breath of our lungs. At pag nag-decide siyang kunin tayo mamayang gabi, kukunin niya tayo mamayang gabi. So, ito yung pagkakataon natin ngayon. Do it now. Complete surrender. Sabi ng Panginoon, give me your heart. Whatever it is, broken, messy, we have to be authentic with the Lord. Ibigay natin ang ating puso sa Kanya. Ikalima, we have to trust in God's character. He is merciful, He is compassionate, slow to anger, unfailing love, quick to relent, eager to show mercy. Babalik tayo sa Kanya. At syempre, huwag nating kakalimutan, kailangan natin siyang makilala habang tayo ay buhay. Dahil lalo tayong lalalim sa relasyon sa Kanya at makikita natin ang ating pagbabago. So, ang tanong ko ngayon dyan, will you stop pretending and start surrendering? Option 1, pwede ka magpatuloy sa ginagawa mo, nagpapanggap ka. At syempre, mamamatay kang ganyan ka. Mamamatay ka na nahihirapan, namamatay ka na puno ng kasalanan, kasinungalingan, nagpapanggap ka. Ang kaliwat ka ng problema ay papatong at papatong at papatong, maaaring masira ang relasyon mo sa ibang tao, ikaw magkaroon ka ng self-destruction. At syempre, ang pinakamalupit at hindi magandang maaaring mangyari sa atin is nakatakas lang tayo sa dagat-dagatang apoy. Pagdating natin sa langit, hindi natin ginampanan yung tawag ng Panginoon sa atin at hindi natin ginamit yung gift natin to advance His kingdom. Or option 2, tear your heart.
Yan ang pinakamagandang option. Huwag tayo magpanggap, huminto tayo sa kasinungaling. Lumapit tayo sa Panginoon today, however and whatever we are currently. Hallelujah. Let's bow down our heads and close our eyes. Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nais kong anyayahan ka sa oras na ito. Hallelujah. He is there for us. Remember that. Dahil part ng ating buhay, kaya kung ano tayo ang kailangan natin ng kapatawaran dahil ang kasalanan sa kasalanan ang magdadala sa atin namatay tayo sa ating kailangan niya come to the Lord your God, right? But there is time, yes. Tatlong steps na ang gagawin mo sa hihiling ko yung buka mo ka at manalangin ka muna sa iyong isa. Unang hakbang ng tao ay ang lahat ng kasalanan. The Bible is very clear. Sabi ng kailangan mong ulitin ang panalangin. Kailangan mo siyang i-verbalize. Kailangan mo sabihin mo. Sapat na naririnig mo. Panginoon, turuan niyo po ako na talagang huminto sa aking pagpapanggap. Bigyan niyo po ako ng pusong sisiya at handang talikuran. Tawarin. Ikaw ang maghari sa akin. Pwede ka nang pumikit. Kung ikaw ay nanalangin mula sa kalimutan, ikaw ay maaaring ligtas na. Ano ang pamantayan na ikaw ay ligtas? May pagbabago. Ayaw mo na magkasa. May pagkaunaw ka sa salita. Gusto mong manalangin. Gusto mong maayos ang iyong buhay. Handa kang umattend ng isang simbahan. Handa kang magpasako na Panginoon. Handa kang ipag-ayos. Kaya ay ganda. Siya ang pagkakapis. Siyempre, ikaw lamang ang nais ko pong ipanalangin ang mga kapatiran kasama natin sa oras na ito. Ikaw ay bumalik sa Panginoon dahil yan ang tamang dapat mong gawin kung ikaw ay napalayo na. At kung hindi man ikaw ay napalayo sa Panginoon, ikaw ay naninignihan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malakas ang iyong koneksyon sa Kanya, malalim ang pag-ibig mo. Pagpatuloy mo, panalangin mo ang kapatiran natin ngayon na kailangan ang presensya mo. At babalik lang ako sa mga kapatiran talaga napalayo sa Panginoon. Sa sandaling katahimikan, ikaw ay lumapit sa kasama at manunubagin. Mamaya, mananalangin tayo sa isa.
Ayan, maraming salamat po muli for joining us, and we are continuously encouraging those who receive Christ as Lord and Savior through the video message that we have sa ating social media platform. Reach out to us. We would like to touch base with you. Nais po namin anyayahan kayo sa SNJ para maging part kayo ng simbahan o maging part kami ng iyong journey. And of course, this will be the start of your discipleship journey. At siyempre, nais po namin ayayahan lahat po ng nakikinabang sa ating mensahe mula sa Panginoon, nakakaranas ng pagpapala, nakakaranas ng healing and deliverance. Reach out to us kung ito po ay mga naranasan nyo, so that we may be able to touch base with you, because testifying for the Lord is always a very powerful thing. Huwag niyo pong kakalimutan yan. And of course, patuloy po namin kayong ini-encourage to become part of our virtual evangelist team. Ano pong gagawin nyo? Just share the content that you have experienced today. At sa mga kasama namin sa Zoom, please do stay for a while, because we're going to have a very short fellowship. So goodbye, God bless you, until next Sunday sa ating finale ng Don't Waste This Year series for the month of January.